Una, walang nangyari eh. Teka, ito muna. Pero pagising pareho pa rin ang trono. Sigaw nyo malakas pero di kami gising. Sa dulo ng kwento si Marcos pa rin. Yo, dumaan ka ng rally dala megaphone pa. Akala mo may laban pero selfie lang pala. Sumigaw ng laban kala mo malupit. Pag uwi sa bahay nag-roblox ka lang pala. Meow meow ka pa dyan, puro acting lang yan. Umulan lang ng kunti, umuwi ng walang plan. Kape keyboard, tapos comment section. Kala mo bayani pero online lang ang action. Meow meow asong taho, rally hanggang dulo. Pero pagising pareho pa rin ang trono. Sigaw nyo malakas pero di kami gising. Sa galing ng gumawa nito eh, no? Si Marcos pa rin. Hindi ako full-time vlogger katulad mo. Lahat gustong i-show, puro camera bro. Ako tahimik lang, di na kailangan ng drama. Habang kayo nag-rally, tulog na ako sa kama. Kung gusto nyo, mag-rally hanggang bukas. Ako steady lang, walang pakialam sa ingay. Kayo na lang diyan dyan kung gusto nyong mangarap. Uto-uto sa lansangan habang ako chill at salap. Meow meow asong taho, rally hanggang dulo. Pero pagising pareho pa rin ang trono. Sigaw nyo malakas pero di kami gising. Sa dulo ng kwento si Marcos pa rin. Ito na si Aso, tahol ng tahol. Na hype ni Kiko Pusa, meow meow. Ganda tignan, ano? Loyalist. AI itong kanta na to eh. Ginawa ho ng kredito sa ka-viewers. Okay? Walang tinanggalan rin yung mga AEOO, inalis lang nila. Pero ka-viewers yan. Ang galing ng kanta, no? Yaw control, si Bayad Bay parang tuta na sunod. Rally dito, rally doon, walang tulog. Didilis, laban sa didilis. Sabog, pare-pareho lang kayo. Kalat sa kalsada to bro. Kahit anong gawin, kahit anong gimmick. Paggising sa umaga, Marcos pa rin solid. Mamaya naman yung part 2 niyan. Nakakatuwa. Nag-apologize eh, no? Pero ganun pa man, the damage has been done. Okay, sana si Oliva. Okay, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan naman natin ngayon, etong si Regal Oliva, si attorney, na kung saan po, talagang galit na galit sa kanya yung mga DDS. Yung iba nga, halos hindi siya mapatawad. Ano ho ba yung naging kasalanan niya sa kanila? Diba? Sabi ko nga, DDS attorney Regal Oliva, talagang loyalista talaga ito sa mga Duterte. Diba? Kaya lang, all of a sudden, he became a Regal shocker to them, to the DBS, to the Duterte Bastos supporters at Duterte diehard supporters. Yan. Tanungan nila, ano ba nangyari? Well, he committed the mortal sin for DDS and DBS. Now, let me ask you, mga classmates, ano yung mortal sin na nagawa nito ni Regal Oliva sa kanila? Ano yung mortal sin na yon? Kaya po, galit na galit sila sa kanya. Paki-comment, please. Royalista ba? Ano yung comment? Ano yung comment? Ano ba yung kanilang ano yung kanyang naging mortal sin? Okay? No idea. Pero pati etong isang asong ulol na si Maharlika, nagwawala rin. Another day, another Regal shocker. Okay. Ang naging kasalanan po niya, ang lalaki po si attorney. Kaya nga sabi ko his eh. He committed. Lalaki po siya. Ang kanyang naging kasalanan, nagsabi siya ng katotohanan. Pinanindigan niya yung kanyang point of view. Ayon sa batas, yun ang kanyang pinanindigan. Bawal po yun sa mga DDS ang katotohanan. Kaya nga kahit sa fake news, kumakapit sila. Okay? Sabi ni Chris, dati sa amin, sa Ilocos Sur, ang sumira sa shoreline ng bayan namin dahil sa black sand mining. Bale,
Philmag Philippines ang pangalan ng company. Nagkatrabaho pa tatay ko noon, pero nagsara. Oh. Okay, ngayon, ito yung video ni Regal Oliva na talagang nakapagpainit ng dugo ng mga DDS. Okay? At talagang both DDS, sabi ko nga sa inyo, pag DDS, makakahagilap ka pa ng malinaw ang isipan. Okay? Pero nako, pare-pareho silang galit na galit dito. Kasi tungkol ito kay Digong at sa desisyon ng ICC na i-deny yung interim release na nire-request nila. Ang interim release kasi nasa isipan ng mga DDS at ng mga DBS, iisa lang naman kasi ang sa kanila eh. Pag nag-grant si Duterte ng interim release, uuwi na siya ng Pilipinas. That is why I mentioned before, meron bang agreement ang Pilipinas at saka etong si Attorney Kaufman na ang interim release ni Duterte ay dito sa Pilipinas? Kasi yun ang mindset nila eh. Oh. Ibig sabihin po sa puntong yun, kung sakali pong sa the Netherlands lang, pagbigyan si Duterte, i-house arrest doon. No? Bantay sarado pa rin ng mga gwardya ng yung mga Dutch authorities para ma-ensure yung presensya niya sa pagdalo sa mga susunod na hearing. Oh. Ngayon, magrereklamo pa rin po yung mga DDS doon kung ganun ang mangyari. Kasi in their mindset, uuwi na si Duterte ng Pilipinas. Diba? Yun ang laging laman ng utak nila. Interim release, uwi na ng Pinas. Kaya kahit saan siya malagay, talagang kahit ikaw ang judge ng ICC, iisipin mo itatakas talaga ito. Merong malaking possibility ng flight risk. At yun ang kanyang pinagdiinan dito. Sinisi ni Oliva yung mga DDS, yung pamilya Duterte sa kanilang mga aksyon. Hindi ba nung nag-content tayo nung una nito, anong nangyari? Di ba inisa-isa ko yung mga pages ng desisyon? Yun din po yung nakita natin eh. Sila ang may kasalanan. Lalo na yung pamilya ni Digong ang may kasalanan. Kung bakit hindi talaga marirelease, mapagbibigyan yung kanyang hinihingi na interim release. Dahil importante sa kanila, nandun si Duterte, si Digong, sa mga susunod na proseso ng kanyang asunto. Na hindi po magarantiyahan ng kanyang pamilya, ng Campo Duterte. Sa ICC na rest assured kayo, walang mangyayaring ganyan, hindi siya iuwi ng Pilipinas, dito lang siya kung saan siya ililipat ng detention. Iha-house arrest, ganon, interim release niya, ganon. Habang pending yung kaso niya dahil sa kanyang edad para madalaw ng mga chicks. Ngayon, eto. Man once called Tatay Digong now stands before the International Criminal Court. It is no longer a matter of politics. It is a matter of law. And diba? Parang ang dating agad doon pinaano na nila inano agad niya, ibinaba niya agad na wala kasi pag sinabi mo politics, it also talks about the Duterte influence in the political arena. Diba? Pero sabi niya, wala na yan. Usaping batas sa batas na ito. the law, kahit gaano kapakalakas noon, does not kneel before power. Former President Rodrigo Duterte's camp. Tama, gaano ka mang kalakas dati, ang batas hindi sa iyo luluhod. Parang kay Chavit, may mga naglalakas na ng loob na banggain siya. Diba? Led by his counsel, Nicholas Kaufman, has now appealed to the ICC's appeals chamber, questioning the denial of his interim release. The argument is simple, that an 80-year-old man, once the most powerful in the land, is not a flight risk. That age and alleged illness should temper justice with compassion. But the Rome Statute, particularly Article 60, Paragraph 2, provides that release may only be granted if the court is satisfied that such release
will not endanger the proceedings or the safety of victims and witnesses or risk the accused's flight. And here lies the crux of it. The Okay, so yun ang hindi nila magawa rito. Nabigo sila from the very beginning na makumbinse. Kasi when we say compassion, remember the bending the law. No? Ang batas, meron din naman compassion yan eh. Pero hindi naman uubra sa batas nga dapat yung impluensya. Pero hindi nangangahulugan na merong compassion ang batas. Eh, tanga na sila, mga nagpapatupad ng batas. Hindi naman po ganun yun. So sa ICC kasi, sinisiguro nila, meron silang security measure na masiguro na bago namin ito ibigay sa inyo, yung awa na yan, yung pangunawa na yan, yung compassion na yan, ano ang kasiguruhan naman ng aming interes ay hindi nakompromiso o hindi makukompromiso. Kasi, nasa kamay na namin eh. Kaya po, ang sistema ng ICC, kahit alam na alam to ni Akla, ni Harry Roque, kinukulong muna kahit na anong paraan, kahit na sabihin nyo pang kidnapping, ginagawa yan dahil po yung mga hinuhuli nila ay mga maiimpluwensyang tao kahit na dati pa yung leader ng bansa at hindi na sa kasalukuyan pero may mga taong supporters yan. Kaya ganun kinukulong nila bago nila sampahan ang kaso, bago nila kumpirmahin ikaw ba yun? Diba? Ganun yung nangyay. Ganun. Lahat naman ng nasa ICC, yun ang procedure na pinagdadaanan nila eh. Tama, sabi nga ni Estrelita, no one is above the law. Ganun sa ICC. Okay? Kailangan mo silang i-satisfy. Mapapanatag ba kami sa inyo? Lintik kayo, maya-maya kayo nagrarally. Tapos sasabihin ninyo, kinidnap. San ka nakakita ng kinidnap na nangakong babalik sa kidnapper? Diba? Nagkaroon kayo ng bagong definition ng kidnapping. Sumama kasama yung abogado. No resistance. Diba? Oh. ICC did not find comfort in Duterte's assurances. Because how can the court be at ease when even his own family, the sitting vice president herself, has publicly denounced the ICC's jurisdiction? When words like "we will never surrender him" echo louder than the pleadings of his counsel. The ICC is not blind to political undercurrents. It reads statements not as sentiment, but as signal. And so the pre-trial... Yun, it's a signal to them na, uy, may panganib. Naalala ko yung pagbibiro ni Sarah. It was a joke. I seen the video nung sinabi ni Sarah na i-jailbreak natin, ang dami naman natin dito. It was a joke. Indeed. Kaya lang ho, being a lawyer herself, dapat iniisip niya na yung may hawak sa tatay ko, uso ba sa kanila yung pagbibiro? How do they treat jokes? Diba? Kasi po pwedeng biro lang. Pero, paano pag nagkaroon ng paano kung magkatotoo? Diba? Pahirapan na naman ito. Ay nako, tapos sabigo sila na i-refute yung sariling joke ni Sarah. Kasi laging pinagsisigawan ng mga vloggers nila, ng mga influencers nila, yung mga humbabels nila. Di ba? Naandun palagi sa kakarampot na kalye na taihan ng aso. Tinawag pa nilang Duterte Street. Ay nako, akala ko pa naman napakahabang kalye. So sila po nagbigay ng signal dun sa pre-trial chamber na delikado. Mismo yung anak, nagsasabing, pwede naman nating i-jailbreak, ang dami natin dito eh. Kukunti lang naman yung mga tao dyan sa loob, tsaka may mga nakausap na ako. Trial chamber held. Continued detention remains necessary under Article 58, Paragraph 1. That is to ensure appearance, prevent obstruction, and avert the commission of related crimes. The chamber found the defense's medical claims speculative. Speculative, yung defense na, yung sinasabi ng kampo ng depensa, matanda na yan,
yung kanyang isipan hindi na makalaala ng mga ganon-ganon. Ang problema, ang nagbigay ng mga argumentong ganon, abogado nila. Abogado nila yung nagbigay ng ganong klaseng argumento. Sina Kaufman. Na sinasabi nga ron sa desisyon, naalala ko lack of expertise. Kasi nga naman, abogado ka, and then you talk about medical situation, yung health, di ba, the well-being situation ng isang akusado. Paano ka magiging kapanipaniwala? Definitely, gagawin mo yan pabor doon sa iyong kliyente. Di ba? Hindi pwedeng matanda na yan, ganun-ganun. Kung sa Pilipinas, meron tayong, dito sa Pilipinas, linawin ko nga lang pala, meron tayong batas dito sa revised penal code natin na kung saan sinasabi na pagka nasa 70 anyos na, dapat ay ayusin na yung release ng tao. Dito sa Pilipinas, wala tayong batas na nagsasabing kapag 80 anyos ka na, 70 anyos, 70 years old, 70, or 60 years old ka na, hindi ka na pwedeng kasuhan. Wala tayong ganon. Meron lang tayo in relation to compassion is pag 70 anyos na matanda na. Yun, palayain na. Yun lang ang meron tayo. Pero doon sa ICC, wala. Naglilitis sila kahit 80 anyos na. Nagpapataw pa sila ng parusa kahit na mas nasa 90 na, papatawan pa rin nila ng parusa yan. Ibang usapan yung paano ito i-implement. Saan ito kikulong? Iba yun. That's another story. Ang mahalaga sa kanila, magampanan nila yung investigation, yung due process nila. Diba? Ganun yun ang sa kanila. Guarantees of cooperation insufficient and the atmosphere surrounding. Wala talaga silang cooperation sa ICC. Talagang zero sila. Zero talaga. Oh. His detention still charged with intimidation. Now the appeal moves to the appeals chamber, a higher bench that will not revisit emotion but law. The standard of review is not sympathy. It is error in law or procedure. The defense must prove that the lower chamber misapplied the statute or ignored key evidence. Madaling sabihin na mali ang desisyon, pero mahirap patunayan na labag ito sa batas. Yun, tama. Yung nga sinasabi nila, mali yung desisyon na inilabas ng ICC. Ang masakla pa, mga hindi naman po nakakaintindi ng batas ang nag-i-interpret, ang nagpapaliwanag. Mas katanggap-tanggap pa yung mga nababasa ko na sabihin na hindi naman dapat itinuring ng ICC na, hindi nila dapat sineryoso yung joke ni Sarah na i-jailbreak. Tama yon, hindi nila dapat sineryoso. Pero ang tanong, tama rin kaya yung joke na yon ni Sarah para sa ICC? I-jailbreak natin. Di ba? Dinesign niya pa kung paano gagawin Oh. Tapos yung papatunayan mo sa batas na nakalabag sa batas yung ginawa ng ICC. Ang tanong, kaninong batas ang babanggitin nyo, ang pagbabasihan nyo doon? Hindi po pwedeng gamitin natin. Labag yan sa batas ng mga Pilipino. Gago. Ultimo ng batas ng the Netherlands, hindi nga gumagana ron sa paglilitis na yan kay Duterte. Diba? Gumagana doon yung batas mismo ng ICC. So if you say this decision is contrary to the provision of the law, then you're pertaining to the Rome Statute at saka yung rules nila ron sa loob. Taka talaga ng mga abogado nila, mga DDS. This is not a retrial of humanity. It is a review of legality. Let us not forget, interim release is not a right. It is a privileged condition upon trust. And when a man's record is one of defiance, when his legacy is marked by thousands of deaths,
without trial. The Yun ang sinasabi ni na Attorney Conti. Sa history ng ICC, yung mga mamamatay tao, mga mass murderers, wala pang pinagbigyan ang ICC na makalabas. Mabigyan ng interim release. Kasi sa bigat po ng kaso nila, ang tiyakap na parusa dito ay habang buhay na pagkakabilanggo nga dapat eh. 'Di ba? O 30 years sa pagkakakulong. Kung yun ang maximum nila, alam ko yun eh. Oo. Ilan yun? Mga kasong isinampa. Ilan yun kung mapapatunayan? 'Di ba? So hindi na po talaga magpapakita kapag ka nakalabas. court may find it difficult to grant him the benefit of the doubt. In truth, the appeal is as much about perception as it is about procedure. To his supporters, this is a crusade against Ganito ho yan eh. Ang nasa mindset ng mga taga-ICC ganito. Kung ang buhay ng mga tao nagawa mong patayin, 'di ba? Marami sila, nagawa mo sa kanila 'yon. Batas pa kaya hindi mo tatakbuhan? 'Yun ang nasa mindset nila. At tama naman 'yun, 'di ba? foreign meddling. To the victims, it is a fight for long denied justice. And to the law, it is simply the next step in a due process that he himself once denied to others. If the appeals chamber affirms the ruling, Duterte remains detained under the authority of the international community, a community he once mocked as toothless. Tama. Naalala ko dati, when I was still supporter of Digong, tawag namin dyan, this is a toothless. Si Badong, ang napakinggan ko dati niyan eh. Ano yan? Wala namang kwenta yan. Maging si Duterte, sinabi rin niya, wala namang kwenta yung ICC. Wala naman yung pangil. Hindi naman yan kayang ipatupad yung mga desisyon nila. They don't have police. And once, naging argumento ko rin yan. Pero habang nga unti-unti, syempre, nare-recall ko yung pag-aaral ko dati. Naisip ko, nga, mali nga naman na kami rito na hindi ito toothless. Kasi bakit halos buong mundo, malalaking mga ekonomiya, which is contrary to our claim before, na yan binuo yung ICC para kontrolin ng mga Western countries na mga dating colonizers, yung mga bansang colonized nila noon para mapasunod ulit nila sa gusto nila. Siyempre, yung mga kasama kong mga walang alam sa ganyan, paniwala, di ba? Tsaka dati nun, parang halos sinasambang parang Diyos si Digong nun eh. Pag kumontra ka, bigla ka magiging addict. Bigla ka nalang malilista na sa tokbang. Yung toothless ni Digong ngayon, ayan, kagat na kagat siya ngayon. Nginunguya siya sa loob ng bunganga ng ICC. If reversed, he may walk out but not free. For the shadow of accountability will follow him still. The irony is almost poetic. Noong siya ang nasa Malacanang, marami ang ikinulong na walang pagkakataong magpaliwanag. Now, Naku! Dito, ito yung galit na galit pa ang isa sila rito. Galit na galit pa sila rito sa sinabi niya yan. Na nung panahon ni Duterte sa Malacanang, maraming ikinulong na walang pagkakataon na magpaliwanag. Yan. Kasi, simpleng biro sa presidente. Di ba yung teacher, yung bading si Maas? Si 50 million. Hinuli nila, kinasuhan. Tapos ang ending na dismiss lang din yung kaso. Ang tumulong NUPL. Ay nako. he stands before a court Tsaka yung ibang hindi na makakapagpaliwanag na sinasabi niya, nandun na, nasa kahon, nagpalit na, wala nang birthday. Bago na yung certificate nila sa mundo, death certificate na. Di ba? that listens patiently, meticulously, and lawfully. And perhaps that is the true justice of it all. That Yun. Galit sila dyan. That's the true justice. Galit na galit sila dyan sa sinabi nila. Sa sinabi ni Oliva. Because para sa kanila, ICC is just a mock court.
Walang kwentang korte yan. Pero nagkakandara pa ang mga gobyerno sa buong mundo, 'di ba, na magkaroon ng representante diyan sa ICC. At mapalad nga tayo hindi nagkakamali. Merong 5 Pilipino na accredited diyan para humawak ng kaso. At kabilang diyan yung malapit nang matanggal din si Harry Roque. Because dinidespise niya na yung ICC ngayon. The man who built his power on fear must now rely on the very rule of law he once dismissed. Because in the end, ang batas, hindi natatakot, Tama. hindi napapagod, at higit sa lahat, hindi nakakalimot. Another day, another regal. Diba? Sabi, yung inatungal mo dyan, attorney, pumunta ka sa The Hague at magpresenta ka bilang abogado. Tingnan natin ang tapang mo. Alam nyo, yan ang maling argumento Kababanggit ko lang na meron tayong 5 accredited na abogado para tumayo roon ba. Humawak ng kaso katulad ni Kaufman. At yan, ito si Harry Roque. Hindi ko na alam kung sino pa yung iba. Pero may mga Filipino. So hindi po, ibig sabihin, pwede kang pumunta doon, ina-accredit pa yung mga abogado. Kinakailangan malalim yung pagkakaintindi sa Rome Statute at saka sa iba pang mga batas ng international law. 'Di ba? And then yung kanyang background din sa human rights. Hindi pwedeng yung ganun lang nasabihin niyo pumunta ka ron pakita ng tapang. Paano pag pumunta yan doon? Sasabihin niyo tapang pala niya. So yan yung hindi nila kayang tanggapin kasi yung katotohanan. Pero dapat nga sana, ang pinupunto lang naman rito ni Regal Oliva, itigil nyo na yan. Dati nang ipinayo sa inyo ni Kaufman, ni Attorney Conti, na respect the process. Respetuhin nyo yung proseso. Do not interfere. Wag kayong, ibig sabihin, do not interfere. Wag kayong magpaparinig. Huwag kayong mambubuli sa ICC. Huwag kayong kokontra sa kanila. Respetuhin niyo yung proseso nila. Because Attorney Kaufman knows well the ICC processes. Ang problema sa mga Filipino, 2 rason lang ang ginagawa nila ron, magpakita ng todo suporta kay Digong at maghagilap ng AFAM. Ng mga pulis na pumupunta ron sa kanila. Yun ang ginagawa nila, yun ang racket nila. Di ba? Yung mga nagre-reels, pagkat yung mga pupuntang Filipina, pagkatapos ng trabaho, para kumita, aspiring vloggers, vlog sila doon. Kaya ang problema, hindi nakakatulong. Kasi yung mga pinagsasasabi nila, si Mama Sara lang ang matino. Di ba? Alam nyo, mga DDS, kung meron kayo dapat batikusin nyo si Sara. Kasi yun ang siya yung nabanggit dun Isa sa matinding dahilan. Yung asawa, yung sa Zimmerman, okay siya Wala siyang sinasabi na kontra, wala siyang sinasabing kinidnap, wala siyang sinasabi na na mali yung ginagawa ng ICC. Diba? Puro sila, bigla nga silang naging godly lahat Ilang problema talaga etong mga anak ni Digong. Kaya sabi ko, sinasabotahin nila na sadya etong ICC. Kontra yung ginagawa nila doon sa interim release request ni Digong Tapos yung isang vlogger nila nagkwento na feeling niya talagang sure makakalabas, magagrant, there's no way para tumanggi pa daw ang ICC, hanep. As if alam kung ano yung kultura diyan sa ICC at alam niya yung application ng Rome Statute sa mga kaso. Natural yung mga yan, magiging parang magiging parang
yung sabihin natin walang konsiderasyon, walang konsuelo di bobo, bakit ganon? Bakit wala? Hindi kumukonsider ng joke. Tandaan niyo po, yung mga justices dyan, o mga judges dyan ng ICC, sila po, galing yan sa iba't ibang mga bansa. Galing po sila sa iba't ibang mga backgrounds nila pagdating dyan sa batas. Pagdating sa international law. So ang nag-unify lang sa kanila dyan ay kung ano yung kanilang trabaho at ano yung batas ng ICC. Diba? Kaya, be basic. Pag sinabing hindi pwede, hindi pwede. Dapat nga yung isang article doon na kung saan ginagamit nila sa pag-a-apply ng interim release, pinaninindigan nila yun lahat sila. Yun ang punto ni Oliva Ngayon, ang tanong, pwede pa bang humiling si Duterte dito? Yung apilan nila, malabo na yung pagbigyan. Kasi hindi nila nare-refute Naglabas ng pangamba ang ICC doon na meron pa ring chance ng flight risk. Base sa mga aksyon ninyo, base rin sa inyong mga pleadings, hindi ninyo nakukumbinsi kami na hindi yan mangyayaring matakasan kami. Tapos apila nila? Diba? Mismo nga, update lang dyan. Ang ICC mismo naglabas na ng nag-utos na sila ng physical examination sa kanya, kay Digong. Baka pagkaya ni napauwi ng Pilipinas, nako, sabi nga ng isa kanina, kabi-kabila na yung niyan, yung tawag dito, destabilization na mangyayari dito. Ngayon nakikita rin ng ICC yan na walang matinong kultura ang mga Pilipino. Biruin mo, nagpapatayan sila ron sa Humba. Kala ko pa naman sa AFAM. Oo nga Yung yung Alvin. Baka isa sa reason din yung nakikita nilang panggugulo sa Pilipinas para agawin ng pwesto ng Pangulo. Actually, hindi nga yan nabanggit dun Hindi yan nabanggit dun. Hindi rin nabanggit yung ginawa ng Senado natin na hinihimok ang ICC na pagbigyan siya si Digong na i-house arrest. Ganon. Tingin ko, natunugan na yan ng mga abogado na sabi na yan sa mga senador na kailangan nating supplyan, patibayin natin yung request for interim release. Kasi kaduda-duda yung sinasabi na magpapakita siya, babalik pa siya uli doon sa kanyang hearing. Excuse me. Diba? Kaya ginawa nila ngayon para to support that, i-house arrest to give ICC the assurance that the Philippine government is in support, united kami through the Senate na hindi flight risk, walang flight risk. Katunayan, okay kami i-house arrest si Digong. Ganun lang sa kanila Kaya lang wala, hindi nga sila pinansin Una kong hinanap yun Kaya sa kinontrol F ko, walang Senate of the Philippines. Walang house arrest. Noon DDS ka pa rin, sir. Di kami nanonood sa'yo. Once lang kami nagpabudol sa kay Digong, yun siya ay tumakbong president. Binoto po namin pero nagsisipo kami kasi nabudol kami. Oo nga.